everyone and Assalamualaikum. I'm Esnera Zancala. So, my report is the continuation report of Glorybell from Group 15. So, my topic is about sa paggawa ng cost forecast or let's say paggawa ng cost forecast para sa isang project. To make it simple is ito yung way para ma-estimate natin kung magkano ang magagastos sa isang project. So this is important para ma-manage natin ng maayos ang budget and para maiwasan din natin yung tinatawag na surprise expenses. So before tayo pupunta sa cost forecast is ito muna yung mga dapat natin gawin. First is pag-ayos ng schedule or reschedule. Diba minsan sa broadcast or is nagbabago ang plano ng schedule. Like may mga delays or kaya naman is mas mabilis na tatapos yung isang task. So bago pa man gawin ang cost forecast is kailangan i-update muna ang schedule. So kumbaga, this is important dahil yung cost to complete ay nakadepende yan sa timeline ng bawat task. So, the second one is no activity scheduling text placed in the cost forecast. It must be rescheduled first so that the calculation of the cost to complete takes account of the change date. So, dito is no activity scheduling text placed in the cost forecast. Dito is, kumbaga, hindi na inaayos ang schedule habang ginagawa ang cost forecast kasi yung updated schedule na ang gamit nila. So, the third one is calculate overhead on actual and commitment values. So, like dito is, kinakalculate nila yung lahat ng overhead cost. Kumbaga, ito yung mga gastos na hindi directly related sa specific task. Pero, part pa rin siya ng project. So, like for example, upa sa opisina, kuryente, or sweldo ng mga staff na hindi directly involved sa paggawa sa isang project. So, kinakalculate natin yan lahat para gamitin ang actual spending and yung committed cost. So, next is the cost simulation versions. So, based on planned, actual, and commitment costs, the system determines what is still to be done in network activities and cost is against. The system rent the value so determined as cost to complete by a period and a forecast version for internally processed activities, externally processed activities, general cost activities, and lastly is material component not managed as part of project stock or whether valued or not. So, sa cost simulation is ito yung pinaka-core ng process. So, because of that is gagamitin nila yung system na gagamitin nila yung tatlong uri ng system na cost data. So, yung tatlo na yon is planned cost, actual cost, and committed cost. Ang planned cost is yung budget sa umpisa. Then, actual cost is yung nagastos, yung nagastos na natin. Then, committed cost is yung mga gastos na naka-commit na. Then, based dito is i-calculate ang system ang cost to complete. So, dito nalalabas si internally processed activities o yung gawa ng team sa project. Externally processed activities, yung mga pinagawa sa iba. Then, general cost, yung mga overhead cost na nabanggit na natin kanina. Then, materials is yung gastos sa materials kahit hindi siya part ng project inventory. So, usually is kinukuha ng system ang data mula sa simula ng current period.
Pero, pwede tayong pumili ng specific date para mas ma-customize ang forecast. So, yung chosen date ang gagamitin para malaman kung paano na i-distribute ang gastos sa iba't ibang period. Ganito rin ang ginagawa sa pagbuha ng residual cost. Ano ba yan? Or known as, natitirang gastos. Yon. At kung tapos na ang isang task is automatic na magiging zero ang cost to complete. So, next is yung result. So, ito yung result ng paggawa ng cost forecast. So, pagkatapos ng simulation is lalabas na ang cost forecast kasama na dito ang cost to complete, ang actual cost at ang committed cost. Pero ang committed cost after lang ng chosen key date ang isasama para sure tayo na update ang forecast. So, the following forecast version valued are available for evaluation in the project information system. First is cost to complete or yun nga, tinatayang gastos para matapos ang project, actual values, yung nagastos na natin hanggang sa date na ginawa yung forecast. Then, number 3 is yung committed values o yung mga gastos na nakakommit na tayo hanggang sa date na ginawa yung forecast. So, ayun, para magawa ang accurate cost forecast is kailangan na maayos yung kailangan is maayos yung paghahanda natin sa cost simulations at dapat pag-analyze ng results so that can help us para manage ng maayos ang budget ng project at makaiwas tayo sa mga unexpected problem. So that's all. Thank you for listening.